Paano kung ang Australia, tahimik lang pero naghahanda na pala para sa malalaking amphibious at regional operation sa susunod na dekada? Ito na ang sagot. Opisyal nang inanunsyo na ang Austal ay nanalo ng napakalaking design and build contract na nagkakahalaga ng halos $1 billion para sa bagong Landing Craft Medium o LCM program ng Australia. Ang kontratang ito ay sakop ng Strategic Shipbuilding Agreement na nilagdaan kasama ang Commonwealth of Australia, at malinaw na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang Canberra sa pagpapalakas ng sealift at amphibious capability nila. Sa ilalim ng kontrata, ang Austal Defence Shipbuilding Australia Thai Limited ang mamumuno sa detailed design at construction ng kabuoang 18 land vessels. Lahat ng ito ay itatayo sa Austal Shipyard sa Henderson, Western Australia, isang pasilidad na kilala na sa paggawa ng high-quality military at commercial vessels. Hindi ito maliit na proyekto, ito ay long-term, high-value, at may malinaw na strategic intent. Ayon sa plano, magsisimula ang construction ng unang LCM sa 2026. Sunod-sunod na ang produksyon hanggang sa ma-deliver ang ika-18 at huling barko sa 2032. Ibig sabihin mga bro, 6 na taon ng tuloy-tuloy na shipbuilding activity, jobs creation, at capability growth para sa Royal Australian Navy at Australian Army. Sa Indo-Pacific environment na maraming islands at contested coastlines, sobrang halaga nito. Para sa mga bansa sa rehiyon tulad ng Pilipinas, magandang case study ito. Ipinapakita nito na ang amphibious at sealift capability ay hindi lang support asset, kundi core component ng modern defense posture. Habang ang Australia ay nag-i-invest ng bilyon sa LCMs, makikita natin kung paano nila binubuo ang backbone ng kanilang maritime mobility.